Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Ang pag-uusapan natin, itong si Arnold Clavio. Binanatan itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Okay? Pero bago natin ito itatalakay, guys, I'm begging you, i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, marinig ang katotohanan. Okay? Like na. 1, 2, 3, go. At marami dito na laging nanonood pero hindi pa nakasubscribe sa akin. Please subscribe to my channel, Donmar TV. And i-hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Subscribe na. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. Punta tayo dito sa first topic natin na hindi naman first topic. Ito lang talaga yung topic natin. Itong si Igan Arnold Clavio. Binanatan itong si Presidente Bongbong Marcos. So ano yung binanat ni Arnold Clavio? Sabi ni Arnold Clavio na ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay hindi raw magtatagumpay. Hindi raw ito magtatagumpay sa kanyang pagkakaisa na plano. Yan ang sabi ni Arnold Clavio. Hindi magtatagumpay ang si Presidente Bongbong Marcos sa sinabi nitong pagkakaisa. Para ring sinabi ni Arnold Clavio na hindi raw magtatagumpay itong si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan sa Pilipinas. So, sabi niya, no? Ating alamin kung bakit nasabi yan ni Arnold Clavio. Pero ipagtanggol natin itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sabi ni Arnold Clavio, ang dahilan niya, kung merong mga tauhan ni Presidente Bongbong Marcos na kagaya nitong si Daryl Yap, itong nasa ilalim, if merong mga tauhan si President Bongbong Marcos na kagaya nitong si Daryl Yap raw, ay talagang hindi magtatagumpay itong si Presidente Bongbong Marcos. Yan ang kanyang argument. Yan ang kanyang reasoning. Okay? Sino man itong si Daryl Yap? Itong si Daryl Yap ay director ng Made in Malacanang. No? Ano man yung Made in Malacanang? What is Made in Malacanang? Isang pelikula yan na ang Made in Malacanang, ang pelikula is all about the 72 hours of Marcos. 72 hours sa mga Marcoses sa Malacanang bago sila napatalsik dyan. Yan ang pelikula na Made in Malacanang na ang director nito ay si Daryl Yap. So, itong si Arnold Clavio nag-react dito kasi itong si Daryl Yap may inilabas itong larawan sa kanilang shooting, snippet sa kanilang pelikula na may inilabas na larawan itong si Daryl Yap na mga tao, yung ayaw sa mga Marcoses, yung mga reklamador na lumusob sa Malacanang. Pero may dalang torch o yung sulo o may fire, no? Yung torch na may fire, yung mga tao nagdala ng torch, lumusob sa Malacanang. Yun ang sinabi yun ang nakita ni Arnold Clavio na sabi niya fake news raw yun. Pero bakit nasabi ni Arnold Clavio na fake news yung torch? Kasi raw the time na lumusob yung mga reklamador, mga tao sa Malacanang, nandun raw si Arnold Clavio, si Igan, 1986, nandun raw siya. Yan ang kanyang argument. Kaya hindi niya
Kaya he is ready raw na makapagpatunay na hindi fake news ang kanyang sinabi. Wala raw torch na nandun sa time na yun. Wala raw yung sulo na may fire na lumusob yung mga tao. Yan ang argument ni Arnold Clavio. Kaya fake news raw itong larawan ni Daryl Yap. Okay? Yan ang argument ni Arnold Clavio. Nandun siya during that time sa Malacanang. Okay? At may ipinakita pa itong mga pictures. Nagpakita pa ito ng pictures si Igan. So, anyo talaga ang nangyari doon sa Malacanang. Ang kanyang mga pictures doon, may mga tao talagang lumusob, may mga taong mga umakyat sa Malacanang para lang patalsikin itong pamilyang Marcos. Nandun siya sa 1986. Walang torch sa kanyang picture. So fake raw yung torch. Yan ang sabi niya. Kasi may ebidensya siya, may pinakita siya, di ba? So bakit ang torch lang ba ang basihan na fake na kaagad yung mga made in Malacanang, Igan? Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi sa pelikula ni Daryl Yap, merong sulo, merong torch. At sa tutunay na pangyayari na nandun ka, walang torch, masasabi na ba nating fake news ang made in Malacanang na pelikula? Okay? So ipaglaban ko ito, si President Bongbong Marcos dito. Ipaglaban ko itong si Daryl Yap. Bakit may torch sa kanyang pictures? Okay. Ako, bilang isang director rin, naging director rin ako, no? Sa mga pageant, mga dance competition, mga event, mga debut, 18th birthday, mga wedding, naging director rin ako, no? So I could testify na I could explain why Daryl Yap uses a torch sa kaniyang movie. Okay? Kasi part yan ng cinematography. Kasi nangyari yung last 72 hours ng made in yung Marcoses sa Malacanang, madilim yun. There are portions of the scenes na madilim. Walang ilaw, walang kuryente ang Malacanang. To make the production, the cinematography clearer to view the audience, linagyanan ng torch ni Daryl Yap. Yun ang pagkaunawa ko bilang isang ordinaryong Pilipino. Nilagay ang torch para sa cinematography, and all directors sa buong bansa, sa buong mundo gumagamit ng cinematography. And I know for sure, ikaw, Igan, alam mo yan kasi nagtatrabaho ka rin sa GMA. Ang mga lighting effects kung saan yung madilim, inilagay yung mga ilaw. Kaya gumagamit ito ng torch, no? Para part of the intensity sa movie, no? May intense, was more cinematography. Iba kasi ang nangyari sa reality at sa movie. Yung movie kasi nanood na tayo sa TV. So bigyan ng emphasis ang mga pangyayari. So isa na yung torch na yun. Kung ang argument mo, Arnold Clavio, ay yung torch lang na mapagsabihan mo na fake itong si Daryl Yap, dyan ka mali. Ikaw yung fake. Hindi ka marunong mag-analyze bakit may torch sa picture or sa movie na yan. Diba? Sabi pa ni Arnold Clavio, hindi raw magtatagumpay itong si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang pagkakaisa kasi magiging palpak raw itong si Presidente natin sa pag-revise ng history. Kasi ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay unti-unting ni-revise yung mga Marcoses ang history sa Pilipinas. I will defend that. Sabi ni Aimee Marcos,
hindi nila ni-revise ang history. Kundi, yang pelikulang Made in Malacanang, hindi yan ni-revise ang history. Ipinakita lang ng mga Marcoses ang Made in Malacanang kung ano ang nangyari sa last 72 hours sa Malacanang sa kanilang side. Kasi sa kasaysayan natin, ang lagi nating naririnig, ang side ng mga Aquino, side ng mga kumukontra sa mga Marcoses, mga books, mga information, mga history, halos lahat mga dilawan na mga side ang ating naririnig. Ngayon, hindi nila ni-revise ito, kundi nagbigay lang sila sa storya sa side ng mga Marcoses, and that is Made in Malacanang story na dinirect ni Daryl Yap. Sabi ni Arnold Clavio, hindi magtatagumpay itong si Presidente Bongbong Marcos kung merong mga tauhan like Daryl Yap, itong si PBBM. Ang sa akin naman, ang komento ko dito, hindi tayo magtatagumpay sa bansa natin kung may taong kagaya mo, Igan Arnold Clavio, na bitter, insecure, laging may puot na galit, laging may komentaryo sa mga Marcoses na hindi makamove on. Yan ang hindi si Daryl Yap. Dahil kay Daryl Yap, dahil sa mga tauhan ni President Bongbong Marcos na mga ganito, hindi magtatagumpay ang ating Pangulo? Hindi. Ang magiging dahilan na hindi tayo magtagumpay, hindi tayo magkakaisa, dahil sa iyo, mga taong kagaya mo, yan ang totoong reason bakit hindi magkakaisa ang Pilipino. Dahil sa inyong mga attitude, sa inyong mga ugali na ganyan, na laging always finding what is mistake sa ating gobyerno. Insecure. Kung merong mga taong like itong si Arnold Clavio, hindi tayo magkakaisa talaga. Huwag mong idamay pa yung mga tauhan ni Presidente Bongbong Marcos. Again, itong si Arnold Clavio, sabi niya, si Presidente Bongbong Marcos ay hindi magtatagumpay sa kanyang planong pagkakaisa kung merong mga tauhan ni Presidente Bongbong Marcos like Daryl Yap. Sabi ko, mali ka, Igan. Hindi magtatagumpay ang Pilipinas kung merong mga taong kagaya mo, bitter, insecure, puot na galit. Yan. Nagkomentaryo ako bilang isang ordinaryong Pilipino. Akin yang opinion. So respect my opinion. Kasi meron ka ring opinion sa mga Marcoses. Okay? So patuloy kong ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos kung ano yung katotohanan. Okay? So mga taong audience ko dito sa aking channel, i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong impormasyon na ito. Okay? Please. At subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Patuloy nating ipaglaban yan. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react kung tama ba ang mga komentaryo nitong si Igan Arnold Clavio. O tama ba na ang pagkakaisa hindi yan magiging tagumpay kung merong mga tauhang kagaya nitong si Arnold Clavio. Mag-comment, mag-react dito sa ating issue na ito. Okay? So hanggang dito na itong video na ito. Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.